Dumalaw ka naman ng madalas sa akin. Ay, Mr. Shi. Mr. Shi, malamig yan. Salamat, Mr. Shi. Siya nga pala. Tinignan ko ang in-update mong data. Kagabi lang namin natapos yun. Lily, samahan mo si Mr. Shi sa kabila. Susunod ako. Yes, Mr. Shin. Mr. Shen, dito tayo. Request kayo, huwag kayong mahihiya. Huwag kang mag-alala, mahaba naman ang pinagsamahan namin ni Mingyu. Sa nakalipas na 2 taon, meron din kaming business deal sa Papam. Dahil sa mga pangyayari nung panahon yun, talagang gusto rin namin makatulong. Kaya naniniwala ako, magiging maganda ang pagsasama natin sa pagkakataong ito. Hershey, may gusto ba kayong itanong sa kanya? Salamat. Na-review ko na ang tungkol sa sitwasyon ng Liying. Pero mas interesado ako sa kung ano ang future direction ng kumpanya niyo. Yan namin ay kabilang sa mga nangunguna sa industriya ngayon. Sa Lian Technology, isa sila sa mga supplier namin dati. Wala itong kinalaman sa posisyon. Base na rin sa impormasyon nyo, kung ang pinakalayunin ng kumpanya nyo ay maglingkod sa mas malawak na publiko, nangangailangan ito ng karagdagang advancement sa technology. Sa ngayon, wala pa akong nakikitang solusyon. Mr. Shi, ganito kasi. Ang Liying ay isang matatag na kumpanya. Ang pag-i-invest sa kanila ang makakatulong sa atin na makapasok sa industriya. Isa pa, maganda ang relasyon ng Liying at Mingyu. Kumbaga, magkasama sa hirap at ginhawa. Tama yun. Naiintindihan ko. Malaki ang respeto ni Papa sa Liying. Pero pa man, business is business. Kapag namumuhunan ka, pinibili mo ang future value or technology nyo. Isa pa, isa kaming investment company at hindi isang charity. Alam nyo yun, di ba? Maraming salamat sa pagpunta nyo. Mr. Fang, pakihatid si Mr. Lee. Pero, Mr. Lee! Mr. Lee, Dito po tayo. tuloy mo lang yan at gumawa ka ng sarili na. Ibibigay ng Yunchuang ang lahat ng suporta. Salamat, Mr. Shi. Kung mareresolba natin ang issue sa pondo ng R&D, sigurado akong malaki magagawa natin. Bibisita ulit ako sa Leon bukas. Pag-usapan natin yan. Sige, alis na rin ako. Mr. Shi, tatapatin ko na kayo. Matagal ng kaibigan ng papa mo at ni Mr. Tian ang may-ari ng Liying. Kaya kung ipipilit mo ang Lian, nag-aalala ako na hindi mo makumpinsi ang buong board. Mahalagang bahagi ng investment ang mga meeting. Kung di mo kayang ayusin ang meeting schedule sa mga potential partner, paano ko ipagkakatiwala ito sa'yo? Base sa future trends ang investment ng Mingyu, hindi personal na connection. Biglang dumating si Mr. Shi kanina. Hello, sir. Hello, Tito. Di ba nangako ka na susunduin mo May nangyari kasi. Tito, hindi mo na ba ako mahal? Mr. Shi, Mamaya na lang tayo mag-usap ulit. I-edit ko na si Miss Jean. Pero nagrereklamo siya dahil hindi mo siya sinundo. Gusto niyang malaman mong nagtatampo siya. May sasabihin ka pa? Meron pa, hindi ka raw makontak ni Mr. Guanji sa phone mo. Anong kailangan niya? May i-host siyang dinner sa Warner Estate. Pinipilit niya na pumunta ka. Busy ako. Inaasahan ni Mr. Guanji na yan ang sasabihin mo. May mahalagang tao raw siyang ipapakilala sa'yo.